tayo'y naniniwala sa bawat isa, mahalaga po ang pananampalataya sapagkat ito po ang magsisilbing connection sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, ay nagkakaroon po ng direksyon at saysay ang ating buhay sa pamagitan po ng tapat nating pananampalataya. At nagkakaroon din po tayo ng malalim na pangunawa sapagkat po ang Diyos po kailanman ay hindi po niya ibig na tayo'y mapahamak. Kaya narinig natin ng mga batlaya kanina, mga banal na batlaya, yung pagkakaisang pag-iisip sa kapagpakumbabaan. Yung mga malilinis na puso. Tulad ng ating kapatid, binanggit niya kanina, kung walang pagmamahal at pagbabata, hindi po tayo pwedeng magkaisa sa pagtitipon at hindi po natin pwedeng gawin ang isang bagay kung wala po tayong pagkakaisa. Dahil po ang pananampalataya, isiyang dapat nating pananatiliin sa buhay natin. Pananampalataya din po ang kinakailangan natin, anuman po ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Hindi po natin kayang labanan kung wala po ang ating pananampalataya at katatagan at pagkakaisa. Ang pananampalataya po ay nagsisilbi rin, nagiging matatag ang ating kapatiran sa pamagitan ng ating pagkakaisa. Tulad po ng sinabi ng ating kapatid, may proyekto po tayo dahil sa pagkakaisa po natin. Tapos, nabasa pa po nung referensya, nawa loobin ng Diyos. Ang lahat po nating mga layunin. Aking mga kapatid, ang katatagan po ng pagkakaisa ng pananampalataya, kung yun po ay suriin natin kung ano po yung ating referensya, yan lamang po ang ating dapat gawin. Kapag po ginawa natin ang mga katuruan ng banal na batlaya, doon po tayo nagkakaroon ng katatagan. Dahil po ang katatagan, ang ibig sabihin, matapang, malakas ang loob. Kaya niyang gawin sapagkat ang pag-asa ibinubuos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig. Sa pamagitan lamang po ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya ang pag-asa ay nasa atin na po. Kung susundin po natin yung mga proseso na dapat gawin, yung prosesong dapat po tayong makisama sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag po tayo ay nakisama sa Kanya, ay kaisa po tayo sa Kanyang Espiritu. Totoo po yun. Basahin po natin para naman po mapatunayan po natin yung nakasaad sa kasulatan.
Sa unang Korinto 6:17 po. Yan po. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kay isang espiritu niya. Kaya ang pagkakaisa po, ang pananampalataya po talaga ang kinakailangan. Dahil po ang pagkakaisa ay napakaalaga rin po. Sabi nga po, nasa sulat, pagsakitan natin at mapag-ingatan ang espiritu sa pagkakaisa sa tali ng kapayapaan. Yun po nakasulat sa Efeso 4:3 po. Basahin natin. Bibigyan po natin katotohanan, bibigyan po natin ng kaulugan kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin po niyan, para lamang po mabuo ang ating pagkakaisa sa Espiritu, pagkakaisa sa pananampalataya, at magkakaroon po tayo ng katatagan, lakas ng loob. Pag-ingatan po natin, pagkakaisa sa Espiritu. Ano po yung mga bunga ng Espiritu? Ang katuruan. Hindi po ba kapayapaan, kabutihan, katiyagaan, pagpipigil sa ating sarili? Doon lang po tayo nagkakaroon ng lakas ng loob at katatagan sa buhay natin. Dahil bukod sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan, yun po ay ating mapapag-ingatan. Basahin po natin sa Isaiah 9:6 po. Makikita po natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangga-mangga, tagapagpayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sa makatuwid po, ang Pangulo ng Kapayapaan, sino po? Si Kristo Jesus po. Basahin po natin Hebreo 3:6 po. Kung paano po tayo makipagkaisa. Datapot si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala, ay magmamapuri sa pag-asa natin hanggang katapusan. Kaya, mga kapatid, kapag po tayo nananampalataya, kaisa po natin si Kristo Jesus. Kaya po ang tunay na pagkakaisa, basahin po natin para po ilubusan nating maunawahan dahil ang Diyos, dahil ang Panginoon, kinatutuwan niya ang pakikipagkaisa, ang pag-iisa sa bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya. Ayun po ang kanyang mga katuruan. Yun po ang mga sinasabi nating pag-iisip na may kapagpakumbabaan. Pilipos 2:2 po, basahin natin para po ito'y ating masuri at maunawaan. At lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isaring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Yun po ang patutunguhan ng pagkakaisa na dapat nating gawin. Gayon din po, sinasabi sa kasulatan 3:8 ng Pedro, madamayin daw po tayo sa pagkakaisa. Katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad
sa pagkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. Ayun po. Kaya po nabubuklod ang ating kapatiran. Yan po ang ating sa bawat isa sa atin na dapat nating taglayin. Kaya, isa-isip po natin, madalas ko pong ulit-ulitin sinasabi pag ako'y nagsasalita, yung mga bagay sa panlangit, yung mga bagay na katotohanan, mga bagay na malinis, kaibig-ibig. Doon lang po tayo nagkakaroon ng lakas ng loob. Ano man po ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kaya po nating labanan. Lalo na po, sa panahon nating ito ang kahirapan. Dahil po sa ating katatagan, pagkakaisa, pananampalataya, kung yun po ay ating pananatilihin, wala pong problema. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya po kung tayo'y may katatagan, ang sinasabi ko po kanina, dapat po maging matatag tayo, matibay, malakas ang loob, matapang. Dahil ang Diyos, binigyan po tayo ng Espiritu, walang katakutan, mausay, pag-ibig. Kaya ang sinasabi ko po ito, aking mga kapatid, nawa, ito'y ating magagawa. Dahil marami pa pong dapat pwedeng makipag-aral dito. Ito na lang po ang pinakauli. Para po tayo'y magkaroon ng matibay at matatag na pananampalataya. Mamatay man tayo, mabuhay, sa Panginoon po tayo. Dahil ang pag-asa, sinabi ko sa inyo po kanina, pero bago po ako magwakas, sabihin ko muna po sa inyo yung Roma 5:4-5 po, para maniwala po tayo ang pag-ibig ng Diyos ibinuo sa ating mga puso. Datapot sa Kanya, sa ano po, sa 5. Yan po. Tao Roma chapter 5. Ayan po, at ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Sa 5 po. Sapagkat, at ang pag-asa ay hindi umiiyak, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya ako lamang po binasa ito dahil yung sinabi ko kanina, gusto ko lamang pong mapatunayan sa inyo. Katotohanan po. Kaya mga kapatid, yung huli pong gusto kong basahin sa inyo, ayon din po kay Apostol Pablo, siya po ang nagsasalita sa kanyang sulat sa mga tao Roma, 14:8 po. Yun po ang pangwakas ko para po tayo'y huwag mag-alanglangan sa lahat ng bagay. Yan po. Sapagkat kung mga buhay tayo, sa Panginoon tayo, mga bubuhay. Yun po yung sa puso't itanim natin sa ingisipan para po yung katatagan nananatiling lagi sa atin. O kung mangangamatay tayo, sa Panginoon tayo mangangamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. At hanggang sa uli po, nawa mananatili po ang katatagan, pagkakaisa sa pananampalataya po natin. Para po kamtan natin ang buhay na walang hangganan. Sapagkat po, sa Diyos lamang po ang kanyang pag-iisip na iniisip niya para dulutan tayo ng pag-asa sa uling wakas. Marami pong salamat. Magandang umaga pong muli sa inyo. Maraming salamat po. Si Nicole po. Nicole, nandyan po? Nicole Macas. Nakalista po siya rito bilang magsasalita po sa umagang ito. Ay ka? Ikay ta? Oh,
Maya payabak po, paunakin Diyos, kadwa ka rin pengari mi, ang pongkal po kung kayo na. Makanya ko pong dumake ditak kung katamong tema, katatagan ng pagkakaisa ng pananampalataya. Nung basan tayo po in kening Roma, chapter 15, makanya na pong tuturong Paul nung makananong, deng malalampala ng palataya, ing makanyan do pong susopan ning karelang kapwa. Ang gana po karetang mababaw pananampalataya. Niyang milabasan pong simba, makanyan tamo pong abalo kung nano po ing tunay pananampalataya. Bilang Kristiyano po, makanano tayo po bang apakit ining katamong tema na katatagan ng pagkakaisa ng pananampalataya? King katamong kasalpantayanan. Para po kanako, dakal po kaparalanan bang makanyan tayo pong apakit iting katamong tema. Metong na po ken itang pamamasis na makanano makanyan tala pong pagipanalangin rin kaya katamong kapatid na daranas kapag subukan, ang gana po karetang masakit, bang makanyang tala pa pong akayabe. Metong nga naman pong kaparalanan itang pamanyamba, ang gana po itang nobena, ang po itang pulong kayanakan. Numakanyang tayo pong pagipanalangin, ing kaya katamong yatong kakarinan, pang milaw siya po kareng sakuna. At alimo po ita, makanyan tamo rin pong miyayabe-yabe, bang makanyan tal pong alimo po itang ketapan sarili tamo, ng paunla tayong spiritual tamo, bagkos ing balang meto kaya tayo makanyan yung umulad spiritual. Nung basan tayo po ing Book of Romans, makanyan tapong akit na ing Gino, ing mamiyay kaya tamong source o pinagkukunan natin ng lakas ng loob, nagtataas sa atin at makanyang tamo pong magpatuloy at dahil karang kikatamong sarili, dahil kikatamong sarili, bagkus para king Gino. Itanamo po, dakala sa salam. Nabigla po ako sa tinawag ko. Nico lang tinawag ko, lalaki yung tumayo. Magandang humaga po, kapatid. Napakaganda po ng mga mensahe po na ating narinig sa umagang ito, mula po sa Batlaya hanggang sa ating mga naging tagapagsalita po sa umagang ito. Subalit po, mayroon pang ilang minuto para makapagsalita po yung mga kapatid nating nasa hibaba po o yung pong mga kababayan po natin. Baka mayroon pong gustong magbigay ng konting patunay dito po sa tema, katatagan ng pagkakaisa ng pananampalataya. Wala po. Sino po kayang pwedeng magbigay ng pag-aaral sa inyo? So, sa ating pong naging tema, katatagan ng pagkakaisa ng pananampalataya, marami na pong taon, marami na pong, dakal na pong mga labas sa panahon, kapampanganan tanaw. Dakal na pong panahon alinabas, ame subukya ing meto nga talasalpantaya, pota pong masubok tamo normally, potang matcha-challenge tamo, kailangan tayo po itang ating tepangan. Katapangan kayang sarili na lumaban ng nanuman ing maging subok na. Matcha-challenge ka. So, kay ba't na po nini, kaya kami lalako pag-asa. Hanggang masusubok ka, miyayaliwang subok. Balo mong ating kang kaisa, ating kang kayabe. Pwedeng dumami kitang paindalanan, ne? Asubok king kekang biye. At chula rin kapatad mo ken.
At yula rin muna kareng pamilya, kadwa king kasalpantayanan, ng timong kapamilya king kasalpantayanan, mami atibayan ki katamu. Pata pong daralan tamu kitang ang timong subok, challenge kimbiyatam. At yulang agagabi kay katamu nung minsan. O parati nung minsan na potang datang yung metong etamo pisasadyan pagsubok yung kay katamu di. At yulang darami at yulang makiyabi makisan metong king nanumang mabayat dinatang asubok king biyanan ng tao. Ilang magmi sikanan kay katamu bang malyaring lumaban tamo. Karin po unang sabi na karin niya po mayayakit nung magdili-dili ka king kasalpantayanan bisahang magobra maapagobra pumanyan. Sabihan po kayo nung edao po sa pandening opisyalista nga rin kaya ngobra tamong maragul kaya katamong kasalpantayanan ating ko pungagawa nanda kayo. Ala po. Nung akong dili po na gawa kayang obra king kaya katang kasalpantayanan, dyan na binyade pong sample, brother, ing simbaan tamang bayo. Nung makananuyang may gawayan. Nung ako pong lumawi, kanyo nung akong diling magobra, lalo yan kaya pamo po, yan ako misadsad. Bakit? O niya pong umpisan tayo yan, itamong library, nasaan kaya po nga akong dilita, pila niya kaya ngaldogawan ko ita. Dapat, kapamilata na po, mingating tamong pamisan metong, king pananampalataya, mo po yahong ginalo, buhong kasalpantayanan ginalola po, na pumilyari, yung library po, nung lawen me, nung lumungaldo pagobran tayo. Bagkus king pamisan metong tamo, misan niya mo pungaldo may alasakya. Okay? Kay ba't na po nini, anong talakad na naman yung bayang pundasyonan ng kakatamang sentro? Nung akong diliret ang kulkul, kaya man po ayari ing metong kayang patingapon, baka po ta magaluungaldo. Dapat kapamilatan po ng pagkakay sa pamisan metong tamog ing kasalpantayanan, uling at inyang makabuo na isipan tamo, pilan la pong dinulong. Lagpas tao po yung kilkulanda. Kaya nakan matua, miyabe-abela. May hapilan la pong kulkul. Anya pong pundasyonan diyan. Makanyan niya po yung kasalpantayanan, potang pupundasyon making kikang sarili. Nung makanano niya po kaulaga, anyang pundasyonan may yung telagad tamong kasalpantayanan na yakakit tamong ini. Makanyan niya naman po, pangatalagad king kikatamong sarili, yung kikatang kasalpantayanan. At siya po itang tamag malasakit, at siya po yung tamag care, king kikatamong telakad. Makanyan niya po yung kasalpantayanan at tinubo king kikatamong kasarilinan ngini. Na alang patugot babasbasana ning banal, babasbasana ning kikatamong ginupapanwana. Kapamilatan daret ang kikatamong pamisasan meto nga kaisipan, mebuya po ingantikaniting kasalpantayanan. Maulaga po kingantikaniting kabagayan, pamisan metong king panandam, pamisan metong king kaisipan, pamisan metong king dapat. Makanyan niya po yung katibayan na ning kasalpantayanan akikatamong tatalakaran ngini. Uli pong sabi na mabayat yaman nga na yung bubwat nga na noong misasan metong kayo maging mayanyang anting patpat. Kalupa na po yung gagawan tamo king pangkasalukuyan. Waman po ating kabayatan ng gagawan tamo kaya namang proyekto tamo pero ditak-ditak agagawa tayo. Makanyan mo naman po king kikatamong kasalpantayanan hanggang nuya kabayat ing obra.
mabayat po yung magobra king kasalpantayanan. Sabihan ko pong tapatan kaya kayo. Yung nakipagobra po king kasalpantayanan number 1, pamag talaga king kekang sarili. E may paning tunaning nung naning sabihan daring dakal keka. E masasabyan, imamuntukan magaling yung mamuntukan. E mo panayan po ita. E mo panayan ing puryanda ka rin kalupa mong tao. Bang pag-obrang mo itang obrang makayat yung makayarap king kekang balikat. Nune, itang katapatan mo, kitang tungkulan na tinggap tamo. Kapamilatan daring asa saup daring kapatad, may kakatingkong kapanatagan, may kakatingkong puwersa, uli nga kakit kong makisan metong la ring kanaong sasakupan. E po makanyan, hanggang nanuman po ing maging laban, nanuman po ing malyaring maging subok king kasalpantayanan nung akakit ko na manibatan ka rin kayanakan, manibat ka rin nangatwo at yulang makasasaw king kikatang kasalpantayanan hanggang mabayat po nung minsan maging mayan niya po para kanako. Anyapin po kaluguran na kapatad, ding banal alang patugot sa sabyanda. May kakalugod kayo nga na misasan metong kayo. Uli pong tutuna, ing tao hanggang magaral tamo, atin niya nakakit, ing banal ay espiritu. Uling tao tamo po na nung minsan makapangalingwan tamo. Anya lagi nakatamo pong papayuan ning banal ay espiritu, bata mo pong ikalingwan nung naning parapat na kikatamo. Uli pong intutuna, hanggang magaral ka, makaleleya naman. Kaya beme, antiya mo pong aninong tuki-tuki kaya katam. Po makanyan. Anya sana po kaluguran na kapatad, karing kaya katamong pamagaral adarandaman manibat karing espiritu, karing tuturo antimong mami pamagaral kaya katamo, nung kiyang bane-bane po at sulang mitatanam king puso na ning tao, alam niya pong balikan ning banal niya. Anya sabi na ning banal, kuminiki ni karing mga banal, nune, miniko keti king sulit, para karetang ating pangpamagkulang. Tutuya po ita. Okay. Anya po, tamo rin pagtakan, ding banal, ba't minsan sabihan tamo, balik-balik na mga tamo, kasi po niya balik-balik, bring sabihan, magbalik-balik tamo. Okay? Anyapin po, alang patugot den banal, sasabihan da kaya kataming turo, uli pong mapangalingwan tamo nung minsan. Mikating tamo pong katatagan king kaya katamong sarili, nung ipanubaya tamo ng king Diyos, yung sablang gawa na ng tao, maging kaya katamong kaisipan ni panibala tamo, na ing manununak ing panisip tam. Tana po makaisip matsura nung yang munak ing kaya katang kaisipan nung yang magpaisip. Dali po. Pota po nga tsune kaya ka atsuna kaya kataming kapag-aralan ingegana-gana maging mayan. Anapin ating kung nga tatandanan potang atsuna yung kapag-aralan, potang atsuna yung kabyasnan nung minsan king tao, agawa ng ing mapayita na agawa ming mayumo. Uli pong magaral ka nung minsan, may manpaintunan yung sarili mo karing kalupa mong tao. Kasi po, nung panintunan mo yung sarili mo, nung alimbawa, panintunan kaya po yung sarili ko kaya kayo, ako na mo, alimbawa, sample mo, buri ko po maranong tangan daratang. Nanuman po ingakit tamo. Nanong minsan diri ng tamong katuliran. Okay? Diri na ng katuliran ng kaya katamong kaisipan. Nanong minsan ustuyam. Dapat siyang. Uling nung marapatita, mabiyasa yung tawa na. Makahin niya po yan. Anya, kaluguran na kapatad,
ing pamag-aral po tapong at yung panibala mo ing kang sarili king katamong Ginoo, maging relax ka. Eka maging kalmado kang palagi king kang maging desisyon, lalo na po king kasalpantayanan. Nung minsan, king katamong kasalpantayanan, pag-isipan mo, garal kayo, Anya po kaluguran na kapatid, king katamong pamangatsu, king katang kasalpantayanan, dening katamo pong anak kakayanakan, ding mangayintang ing banal alang patugot sa sabyana, paganakana pong alang patugot katamo, maging ding mga intang mangalati, sabi na kaingatan, ing singonan ing panahon na nung minsan, mamiyaya pong maging kapanandaman ka ring mga intang. Na nung minsan, malatiya mo pong problema, nung lawen malatiyang kapanandaman, na nung minsan magbis kang biye. Pota sabihan mo, nung minsan, may lambutya mo, dinating kaya kang supling, alaman, maragula problema ita. So, ngini po kayong panahon tamo, lalo na purat ang mga lating anak, na eda pa asasabi nung nanoing panandamanda king karelang sarili, magapta mo po. Kayagapan, ing kikatanggawan. Uli pong, eda sabi, nung naning ing kapanandamanda, niya kailangan po palagi talang obserbaan tala po na pota kitang puntong mirasya kitang misalba ing kang anak. Nya pindeng banal alang patugot sa sabihan dagay katamo, bata mo mo ring maglili. Malwat na po yan sa sabihan dareng banal kay katamo na ing kaingatan ka rin kay katamong maging supling anak. Lalo na po kayang panahon na nung minsan mapali na bagyamo inguran ing alimum na po ning gabon ing singonan ning gabon ning minsan mami yang kapinsalaan kay katamo hanggang ka rin pong mga tuwa mirarasyan nya nung malyari po ing kaingatan king kay katamong sarili mapali po yung panahon halang patugot sa sabyana kay katamo ning banal mapaninong kayong danom nga na ako po kay lingwan uli pong kayang panahon tamong ngini June na pero oberya pa po yung pali. Mapali pa pong mapali. Lalo na po na yung ogtungaldo. So, kailangan po kayong kikatamong pamag-aral ang tikanini. Itamo pong sablang mikakapatad. Yaman tala po. Isipan tala po. Datang babalitada kay katamo rin kay katang kapatad. Ketang tunggal ditak ay apply tala kayong kikatamong sarili. Uli pong yapuin na sana kay katamo, bakit balang Dominos, balang Domingo at yutamong pupunta kini, magpakasakit, magpagal, nanong purpose na po kay katamo. Nano po yung purpose na king biyatamo yung tikanini. Na nakataman, kataman po magsweldo kini, makirandam tam. Dapat ting benepisyo na po nini king kikatamong biya maragul. Na nung minsan, uling yung tao, kaya pamilatan daring darandaman ng amano, na minsan, mababawas, itang kasi yung tao, tamo po, yung tao kasi atin yung sariling kaisipan. Number one, anya nung minsan, bata mong milako kitang puntong, waling tao tinyo kong pride tinyong pride. Kaya ni po, pante-pante, sabi na, pante-pante tamo mo, alang nano keni, basta impamag-aral keni, may kakapatad kayo, mababawas po ito. So, atatanggap tamo king kikatamong sarili. Na, nung minsan, kailangan tamo palang tanggap, kailangan tanggapan tamo
na itamo at yutamong magpakumbaba mo rin. Nga po kaluguran na kapatid, ini po yapi ng eskwela o yapi ng lugar, bang malyaring pakibaluan tamo, abalo tamo, nung nanong inmayap ng pake, ng kaya katamong ginong Diyos, kaya katamo, itamong mag-aral. Sana po na, kaluwal tamo keni, ha? Isabyanda espiritistala rin. Okay? Espiritistala rin. Okay. Alitang espiritistala pa mo rin. Po makanyan. Masanting kanyang kiyan. Istong linwal tamo ken, nung nano po yung abalo tamo ken, ay apply tayo kaya taluwal. Anita sabyanda, orendeng espiritista king maluyos. Orendeng espiritista makanyan la. Na maganakala. Yeah? Okay po. Anya po sana kaluguran na kapatid. Kaya katamo pong pamagpagal keni, sana alang kaya katamo magbenepisyo ya ing tao. Yeah? Mikasobra tamo. Okay? Kaya katamong tamang gawa, aring kaya katamong katungkulan, bangkanita po, etamo lugi. Yeah? Kasi nung lugi tamo, kasakit na po nita, na minsan babalitara po rin banal, dakal nakapuunan, dakal nakagewang nakakount, itang gusto ya. Okay? Potang makirap ka nga na, potang makirap ka kitang nung ninong mag-judge ka, o yung method niya yung judgment, keni kang lele, kasanting na po, nung datanging panahon, at yutangan na miyabe-yabe mag-aral pa ka rin. Kitang amanwana pengako na kay katamo. Nung mukha rin itang lugar pengako na kay katamo. Miyabe-yabe tamo mo ring mag-aral. So ngayon po ngaldo ngayon kasi anya po kadwaya pong Domingo ngayon uling tintang meeting kanyan kayari na po nini bata mo po nga pisabihan pa makatungkol kaya katamong kasalpantayanan. Sana po itamong sablan mikakapatad makanyan tamo pong laging gawan ng kaya katang katungkulan. Lipat na po ning kaya katang panahon makanyan pamurin ay pamurin po komportabli kaya katamong limitado pamurin. So anya po sana yung kanyang talang gawan din kaya katamong maging katungkulan pa. So ngayon po din kaya katamong pisaw po ngayon ng aldo ngayon ni 5,840 la po. Then yung kaya katamong pisaw po ngayon ng aldo ngayon ni. So hangganan ko la po karening kaya katamong kapatad may kitagon king pinandit. Pasalamatan dakongan po at sana po kay tutuki makanyang tamong maran mo rin na datang kay katang pamanyan ba. Dakal pong salamat.
Manalangin tampo mamaya pa tamo. Amalugod, ake kaming igpa. Igpa, dakal pong dakal salamat, kimpagalob mong biyaya ake kami, ampong pagkabiye, kilob na ning aldo. Igpang banalang ngayon pong mayari niya po yung kekeng pamanyambo, ampong pamipuli ka kaya ngayon nga ba kay ti. Diyos ko, dakal pong dakal salamat. Ginalugong magsukubli kami, karing kaya kaming pibali-bali. Diyos ko, nung manano kaya pong miyayar sa kapayapan kay ni Santuario, ngayon pong kaya kampe panwanan. At siya po potang pagsigubli kami, miras kami na masari kong kapayapan karing kekeng pibali-bali. At siya po, Diyos ko, bendesunan mo po rin kekeng daw nga ng mga lati. Ban kanito Diyos ko, miras kayangan pong kapayapan, nung no karing kaya po menibatan. Ikpang banal manalangin kami ngayon nga ba kay ti Diyos ko. Dakal pong salamat karing kapag-aralan na kaya kaming pag-aralan ngayon nga ba kay ti. Diyos ko sa argo midapok ladulang daring kaya puso ang pong kaisipan. At sa po Diyos ko nung ninuman po itang mangay na kaya kami ngayon pinandit ay ti. Diyos ko patang lumal kami kay ni Santuario ng iting kaya kampe panwanan. Mga baklas ngan sa po bang kanita. Ela po makapanyang kanan, igparim balang kaya kaming sarili ka rin tungkulan na pekitang wanan mi kaya ka. Igpapanalangin mila naman po kaya ka, retang kaya kami sa belang kapatad, ang po ang pengari, nga tsuking dasya na ning pagkiran. Diyos ko, awaran mi kaya ka, siya po igpahigwang metang gamat mong mananapisan mo ang pong lim. Ang gana po kaming mikakapatid ngayon pinanditay ti Diyos ko. Bendesyonan mo kaya po kitang may paya mong gamat ban kanita, makanyang kaming may sumulong kitang banda na pa ka rin. Ikpang banalong ikip mo man po ang pong abasyawan din kaya kami nga gawang sala. Ginawa mo na po bibilang kasalanan. Unya po Diyos ko, ibilang mo pong kulang pa rin kaya kaming balang kabiasnan. At sa po ikpangin yung pinanditay ti Diyos ko ngayon. Mayari na yung kikeng pamanyamba. Diyos ko, iminugisan ng salisayan sambit lang din balang lalaman da rin balang kikeng puso pong kaisipan ng Diyos ko ikapo ba. Alam mo la. Ikpaila po rin rin kikeng dalangin kaya kampong samong ngayon nga ba kay ti. Diyos ko, sargo tanggapan mo la. At manimineman pong tanggapan itang malmong bendeso ng pong pamipala, ipapamilatan mi kaya kayo siya blama manabat ng ining gamang king wakas. Iyan asa po. Salamat po. Sidney Tagumpay Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana.